nakaraan, kabilang na ang hindi pagkuha ng tamang timbang at ang kaniyang mga kontrobersyal na kilos. Naniniwala pa rin si Gyongko na si Casimero lang ang natatanging boksingero sa mundo na may kakayang magpabagsak sa itinuturing na monster ng boxing na si Naoya Inoue. Inahalin tulad si Inoue sa rurok ng karera ni Mike Tyson na kung saan ang karamihan sa mga nagiging kalaban ay natatalo na bago pa man sumuntok dahil sa matinding takot at labis na depensa. Maliban kay Nonito Donaire Jr. na buong tapang na hinarap si Inoue at muntik nang manalo, ang ibang nakalaban ng Hapon ay pumasok lang sa ring para lamang hindi matamaan kaya puro lang depensa. Parang si Mike Tyson noon, takot ang mga kalaban maliban kay Evander Holyfield na siyang bumasag sa kanyang dominasyon. Kay Casimero ko nakikita ang tanging Holyfield na yan, hawak niya ang tatlong importanteng armas para pabagsakin si Godzilla, lakas ng loob, pamatay na puwersa o power at tibay. Dahil sa kanyang makulay, kapansin-pansin at nakakaaliw na estilo sa loob ng ring, ibinahagi ni Gyongko na si Casimero ang kanyang paboritong boksingero kasunod ng pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Ang pagdiriwang ng mga Japanese fans sa Tokonami ay nagdala pa nga ng mga alaala nung dinagsa ng buong mundo ang mga laban ni Pacquiao. Pero mga kwento, sa likod ng maningning na tagumpay na ito sa Japan, nag-iwan na isang mabigat na paalala at hamon ng bukas na liham para sa ugali ng boksingero sa labas ng lona.